Ilang araw matapos na mag-post ng kanyang mensahe ang suspended mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Para sa kanyang mga taga-suporta ay umalma naman dito si Senator Risa Hontiveros. Ayon sa senadora, nagawa man lang din lamang ni Mayor Alice na mag-post sa kanyang Facebook upang magpakalat ng fake news tungkol sa kanyang pagiging Pilipino. Bakit hindi na lamang daw humarap sa pagdinig sa Senado si Mayor Alice? Pagdidiinan pa ni Senator Risa ay nagpakatibay ng mga ebidensya na hindi siya isang Pilipino. Para din kay Senator Risa, nakakainsulto ang ginagawa ni Mayor Alice para sa mga mamayang Pilipino dahil ginagamit nila ang Pilipinas upang makagawa ng mga krimen. Mayor Alice Guo o Guwaping. Kung nakakapag-Facebook ka, siguro naman kaya mo nang humarap sa Senado. Ginamit mo pa ang Facebook para sa pagpapakalat ng fake news na Pilipino kayo. Hindi ka Pilipino, ang titibay na ng ebidensya. Nakakainsulto sa mamamayan na ginamit mo ang nasyonalidad namin para magpayaman, manloko at magpasok ng mga pogo na puro krimen ang dala sa bansa. Samantala, sa ngayon ay tanging accountant pa lamang ni Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo ang nahahanap ng mga otoridad. Patuloy pa din ang pagtatago ng ilang naghahanap sa ngayon, kabilang na dito ang alkalde, na ayon kay Senator Win Gatchalian ay dapat kusa na lamang umuno itong sumuko dahil malabo na din siyang makalabas ng bansa dahil sa hold departure na inihain laban sa alkalde. Mukhang bigo po ang bigo yung Senate Sergeant at Arms na mahanap si Mayor Go. Anong binalita po sa inyo, sir? Hindi pa siya nahahanap, no? Kahapon ay ang report sa akin, hindi pa rin nahahanap yung magkakapatid. Hindi pa rin mahanap si Dennis Cunanan. Ang nakita lang ay si Nancy Gamo. Ito yung accountant nila na merong ring-link doon sa Pogo Hub sa Bamban. Kaya obviously nagtatago itong mga tao to. Nagtatago sila at hindi sila nagpapahanap. Pinuntahan kasi ng mga tracker teams yung lahat ng registered addresses ni Alice Go at ang kanyang pamilya. Marami kasi siyang registered addresses. Meron sa Valenzuela, meron sa Tarlac, meron sa Marilao, meron sa QC. Marami siyang registered addresses, no? Lahat ito naman ay pinuntahan at binigyan ng arrest order, pero walang nakikitang buwaping doon. So, ibig sabihin, pwede na nating i-conclude na nagtatago si Mayor Go. Kasi baka sabihin niya, hindi niyo na ako naabutan. Nandito ako sa bahay ko, nagpapahinga, hindi tayo nagkita eh. Sa buong bansa ay alam na merong arrest order eh. Last Friday pa, binabalita na ito. Nung Sabado, inirelease yung arrest order. At pinag-usapan rin ito nung pagdilig ng Wednesday. Kaya pagdating sa impormasyon, alam ng buong bayan na mayroong arrest order. At yung formal na dokumento, Saturday, Sunday, ay pinaikot para i-receive nung kanyang mga registered addresses. Pero hindi nga siya makita at wala talaga taong nakikita, no, kung hindi yung mga helper doon. Ako, nakikita ko nagtatago talaga siya. Nag-evade siya ng arrest. Pero ang tanong, Sen, andi dito pa kaya sa Pilipinas? Sa impormasyon namin, nandito pa siya. Hindi na siya makakaalis gamit yung ating mga paliparan, yung ating mga airport. Dahil mayroon ng hold departure order. Pagtapos kasing nag-rule ng contempt ang Senado, kaagad nilitan yung kanyang status ng hold departure order. At hindi siya makakaalis ng bansa natin gamit yung mga airports natin dahil hihintuin siya ng immigration officer. Baka sa informasyon namin, nandito pa naman siya. Baka po nasa ospital. Di ba isabi niya ang excuse niya, she's not feeling well, she's stressed, she's drunk. O baka nasa ospital po, hindi ko kaya? Dapat nagpaalam siya ng gano'n, no? Pwede naman yung kanyang doktor mag-release ng medical certificate. Kung legitimate naman yung kanyang karamdaman, pwede mag-release ng medical certificate yung kanyang doktor para mabigyan tayo ng impormasyon. Ang problema, 2 days na nag-iikot yung mga tracker teams natin, walang nakikita eh. At
So sa ganyan pong sitwasyon na hindi natin mahanap, nagtatago lang naman, anong susunod na mangyayari po, Sen? Tuloy-tuloy yung paghanap ng ating mga tracker teams at yung mga inorganized na mga teams, tuloy-tuloy yung kanilang paghahanap at ang recommendation ko nga sa ating security office, expand na nila to tap yung mga other enforcement agency tulad ng Bureau of Immigration, tulad ng NBI. Ang Senado kasi gumagamit at nakikipag-collaborate o nakikipag-partner sa mga ibang enforcement agencies natin tulad ng PNP dahil ang lawak ng PNP, bawat sulok may PNP. So humingi na ngayon ng tulong sa PNP at sa iba pang enforcement agency para lumawak yung paghahanap dito sa mga taong to. Senator, ano pa po ang kailangan natin kay Mayor Go? Bakit nga po natin siya pinatatawag? Pakipaliwanag nyo nga po. Kasi nakailang beses na rin naman siya. Ano pa yung kailangan itanong natin sa kanya pagbalik niya sa Senado? Anong impormasyon pa? Unang-una, dalawang beses hindi siya pumunta sa Senado. At ito ay pagbabaliwala ng proseso at mandato ng Senado. Para sa akin, pagwawalang respeto rin sa institusyon at kailangan pumunta siya kung siya ay naimbitahan. Pangalawa, doon naman sa kanyang sulat na ibinigay sa Senado, wala naman siyang lehitimong dahilan kung bakit hindi siya makakapunta. Nagbigay siya ng mental health problem pero wala namang doctor certificate. No? Kaya katakataka na meron kang condition pero walang doktor na gusto mag-certify sa iyo. At pangatlo, maraming yung AMLAC report na napaka-importante dahil ito ay isa sa pinakamahalagang aspeto nitong POGO ay hindi pa ngayon pa lang nabuksan at personally ako gusto kong matanong sa kanya kung saan nanggaling yung perang pumapasok sa kanyang bank account at kung bakit hindi niya rin i-report to sa kanyang income statement at sa kanyang tax returns. Gaano kalaki yun, Senator? Gaano kalaki yun yung natuklasan rin yung pera niya? Wala akong eksaktong number ngayon pero sigurado akong bilyones yung mga pumapasok at lumalabas sa kanyang account. At hindi ko pa lang makuha ngayon yung exact number pero yun yung mga lalabas sa pagdinig sa susunod na panahon. Ibig sabihin, Senator, parang may pagkukulang din yung AMLA. Kumbaga late na umaksyon, nalabas na yung pera. Hindi pa naman nagkaroon ng freeze order last Thursday yata or Friday. Naglabas ng Port of Steel ng freeze order para ma-freeze yung mga assets. Hindi lang naman sa kanya kundi yung mga iba pang mga partners niya sa POGO. So may freeze order na ngayon at naka-hold na itong mga assets at cash itong mga taong to. Pero ang nakikita kong dapat matanong yung kasi since 2017-18 marami ng perang pumapasok doon. Saan nanggagaling yung pera? No? Dahil parang para sa akin lumalabas parang bagong anggulo na naman to na nagiging money laundering hub tayo ng buong mundo dahil laking perang pumapasok at lumalabas at hindi natin na-detect. At yan rin isang bagay rin na titignan natin. Bakit, tama ka Alvin, bakit hindi ka agad nakita ng mga bangko? Bakit hindi ka agad nakita ng AMLAC? So, may pagkukulang ba sa ating proseso? Yun ang isang anggulo na titignan rin natin. Okay. Magkakaroon ba ng reward money, Senator, doon sa makakapagbigay ng informasyon kung saan po nagtatago itong si Mayor Go? Wala pa naman gano'n na pag-uusapan, Doris. Sa ngayon ay tuloy-tuloy yung mga tracker teams na sa paghahanap. At ang aking panawagan sa kanya, mag-voluntary surrender na siya. Dahil madalas din naman sabihin na wala siyang kinalaman. Ito naman ay hindi pa korte kung hindi in aid of legislation. So, pupunta siya doon at sasagot ng mga tanong at mabibigyan din siya ng pagkakataon na sabihin yung kanyang panig, yung kanyang side. At ganun rin sa mga ibang tao. Lalo na kay Dennis Cunanan na 2 beses inimbitahan pero hindi nagpakita. Kaya ito yung pagkakataon sa kanila para magbigay ng kanilang panig.
yung abogado ni Cunanan, Sabi? na mukhang attend sila sa next na hearing. Okay. Kaya hindi na raw kailangan yung arrest order, Senator. Bakit pa kasi nila pinaabot ng ganyan eh? Kung nag-attend na siya ng 2 beses sa inibita, kung nag-attend na siya, hindi na umabot sa ganito. Since nandiyan na yung arrest order, hindi na mareretract yan until magkaroon ng pagdinig pa. Tsaka lumutang yung Angulo partner. I think si Senator Sherwin din yung nagbalutang na 300,000 ang price tag para sa peking birth certificate, peking passport, peking government ID. Yung implication, Senator, di tayo di mga Pilipino ang mukhang pera at nagpapabayad, hindi ho ba? Napakadumi. Correct. Talaga nakakabahala yun. May mga napausap akong Filipino-Chinese community na gano'n nga raw yung kalakaran. Lalo na doon sa mga dayuhan na gustong maging Pilipino ng shortcut. Ayaw na lang dumaan ng naturalization process. So parang ang lumalabas na presyo ay 300,000 at makakakuha ka na ng birth certificate at kaya rin lakarin yung driver's license mo at passport mo. Kumbaga package deal na yun. At kung makikita natin, meron nga isang lumalabas ngayon na isang municipality sa Davao del Sur na 300, sabi ng NBI, 300 peking birth certificate ang na-detect nila doon. Ibiro nyo, isang lugar na kalayo-layo, kaya mag-issue ng 300 na peking birth certificate. Yun yung Santa Cruz. Nangyayari talaga ito. Nangyayari at dapat may pagsigahan. Yun yung Santa Cruz, Sa may Davao. Sa Davao. Yun yung nabasa ko sa Davao del Sur. Sus Mario Josep, Eh di sinong korap ang nandun? Di civil registrar? Siya ang nag-i-issue eh. Civil registrar lang naman ang pupuntangin may kapangyarihan na mag-issue eh. Si Mayor nga, hindi nga nag-i-issue yan. Hindi dumadaan yan sa Mayor eh. Nung Mayor ako, hindi naman dumadaan yung mga birth certificate sa akin. Civil registrar lang, pwede na siya mag-issue. Nakakahiya din, partner, At nakakatakot. Pero yun yung nahuli ng NBI. Isang dayuhan, isang Chinese, na hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya. Pero yung birth certificate galing Davao del Sur. Yeah, pati sa airport ata meron din kanina. May binasa kaming news item. Hindi marunong mag-Pilipino. Pero may papel. May papel siya na na nagsasabing Pilipino siya. Correct. So makikita natin na talagang rampant. Talagang nangyayari ito sa ating bansa at rampant siya at kailangan talagang mahintuto. Kung tuloy-tuloy lang itong mangyayari at marami pa tayong alis go na makikita. At tingin ko maraming alis go na nandyan lang, hindi lang natin nakikita. Sige po, pangwakas po natin ang panawagan, yung personal yung panawagan kay Mayor Go. And then after nyo kakausapin namin yung lawyer niya, Senator Winnie. Go ahead. Sa akin, Alvin, Doris, alam na ng buong bansa na mayroong arrest order at dapat respetuhin niya ang batas, ang proseso at mandato ng Senado at pwede naman siya mag-voluntarily surrender sa mga otoridad at ito ay pagbibigay rin sa kanya na pagkakataon na ilabas niya ulit yung kanyang panig at masabi niya yung kanyang nalalaman. At ang importante dito rin irespeto natin ang batas. Lalo na siya,